na nagkakaisang bansa ay ang pundasyon kasundan o Constitution ng United Nations. Ano ang pangunahing layunin nila? Ito ay pinapanatili ang kapayapaan at seguridad ng mga iba't ibang bansa at ang pagkakaibigan nila at itaguyod ang international na kooperasyon. Ano ang nilalaman nito? Ito ay nilalaman ng 19 na chapters or kabanata na tumatalakay sa mga organo ng UN. Isa sa mga example ng kabanata nito ay kabanata 2 at 1, kasapi, na may articles 3 to 6. At ang kabanata 1, mga layunin at prinsipiyo, articles 1 to 2. Ang papel ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isa sa mga original na 51 na bansang lumagda, founding members, sa UN Charter noong 1945, na kinatawan ni Carlos P. Romulo. Yun lang po. Thank you for listening. Magandang araw po sa inyo, Binibining Daysa. Ako po ay si Juan Gabriel B. Flores. Tatalakayin ko po ang aking parte sa proyekto namin. Sangay ng UN, page 307 to 308. Tinalakay sa teksto ang United Nations, particular ang General Assembly at Security Council. Sa General Assembly, lahat ng kasaping bansa ay may pantay na boto sa pagtalakay at pagbuo ng mga resolusyon. Ang Security Council naman ang responsable sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad at binubuo ng 15 na miyembro. 5 permanenteng kasapi, Estados Unidos, United Kingdom, Pransya, Rusya at China, na may veto power at 10 di permanenteng kasapi mula sa iba't ibang rehiyon. Dahil sa veto, nagkakaroon ng di pagkakapantay-pantay sa mga desisyon. Sa mga sigalot, inuuna ang mapayapang solusyon, maaaring magpagtupad ng sanctions at gumamit ng puwersang militar kung kailangan. Ang Economic and Social Council or ECOSOC ang sangay ng UN na namamahala sa mga usaping pang-ekonomiya at panlipunan. Binubuo ito ng 54 na kasaping bansa at nakikipagtulungan sa mga NGO at civil society upang isulong ang kaunlaran at karapatang pantao. Ang International Court of Justice or ICJ, ang hukuman ng UN na lumulutas sa alitan ng mga bansa batay sa international na batas. Ito ay may 15 na hukom, matatagpuan sa The Hague at umaasa sa Security Council para sa pagpapatupad ng mga hatol nito. Sekretaryo General at Secretariat, page 310. Ang Trusteeship Council ay sangay ng United Nations na namahala sa mga trust territories at tumulong sa kanilang na maging malaya. Natapos ang tungkulin nito noong 1994 matapos makamit ng Palau ang kalayaan. Ang Secretary General naman ang pangunahing kinatawan ng UN at namuno sa Secretariat na nagpapatupad ng mga programa at gawain ng organisasyon. Mga organisasyon sa sistema ng UN. Ang UNDP ay tumutulong sa mga bansa na labanan ang kahirapan, palakasin ang kaunlaran, at isulong ang sustainable development. Samantala, ang UNEP ay nakatuon sa pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng edukasyon at paindigdigang pagtutulungan. Ipinaliwanag din ang layunin ng UNFPA or United Nations Population Fund na itaguyod ang produktibong kalusugan at karapatan, lalo na ng kababaihan at kabataan. Kabilang sa mga serbisyo nito ang family planning,
pangangalaga sa mga buntis at ina, at edukasyong sexual. Samantala, ang UN Habitat ay nakatuon sa pagbuo ng ligtas, maayos, at likas kayang mga lungsod at pamayanan. Layunin nitong mabawasan ang kahirapan, diskriminasyon, at hindi pagkakapantay-pantay sa mga urban na lugar sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pamahalaan, pribadong sektor at komunidad. Ang UNICEF o United Nations Children Fund naman ay nakasentro sa kapakanan ng mga bata. Tinutulungan nitong matiyak na ang mga bata ay may proteksyon at akses sa mga pangunahing serbisyo tulad ng bakuna, nutrisyon, kalinisan at pangalagang pangkalusugan upang mabawasan ang sakit at pagkamatay ng mga bata. Espesyalisadong ahensya ng UN, FAO or Food and Agricultural Organization, nagtataguyod na seguridad at sa pagkain at pagpapaunlad ng agrikultura, pangisdaan at panggugubat. ILO or International Labor Organization, nagtataguyod ng karapatan ng mga manggagawa, makatarungang trabaho at proteksyon sa paggagawa. IMF or International Monetary Fund, tumutulong sa mga bansa sa usaping pang-ekonomiya tulad ng payong pampatakaran, pagpapautang para maayos ang balanse ng bayarin, at teknikal na tulong sa panlalapi at sistema ng buwis. Ipinaliwanag sa libro ang ilang pandaigdigang organisasyon. Ang UNESCO ay itinatag noong 1945 upang isulong ang edukasyon, agham, kultura, kapayapaan at pangangalaga sa World Heritage. Ang World Health Organization or WHO naman na itinatag noong 1948 ay nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan ng mundo sa pamamagitan ng universal health coverage, pagbabakuna at pagtugon sa mga krisis pangkalusugan. Samantala, ang World Bank or WB ay naglalayong bawasan ang kahirapan at isulong ang kaunlaran sa pamamagitan ng pagpapautang at tulong pinansyal sa mga bata sa tulong ng mga institusyong tulad ng IBRD, IDA at IFC. Diyan po nagtatapos ang aking parte sa proyekto namin sa AP. Ang susunod, Aling Mary Ariel. Mga tagumpay at kabiguan ng United UN. Mula nang ito ay maitatag, maraming pagsubok sa kakayahan at katatagan nito ang hinarap ng UN. Sa pagtugon sa pangangailangan material, kagutuman at kalusugan, naging matagumpay ang UN. Nakapagbigay ito ng tulong sa halos 69 milyong kataong lumikas sa kanilang tirahan dala ng karahasan, pang-aabuso at paglabag sa kanilang karapatan. At International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights na naglinaw sa mga karapatang dapat taglayin ng mga tao sa mundo. Magandang umaga, Binibini Daiza. Ako ay si Francis Gabriel Binadal at babasahin natin ng pagkikisa ng Pilipinas sa mga adhikain ng United Nations. Aktibong kasapi ang Pilipinas ng United Nations mula pa sa mga unang taon nito. Kabilang ang bansa sa mga lumagda at tumutupad sa mahalagang kasunduang international, lalo na sa karapatang pantao tulad ng karapatang sibil, political, pangkabuhayan, panlipunan at kultural, pati sa karapatan ng kabataan, kabaybayan, migrante at laban sa torture.
Sa larangan ng kapayapaan at seguridad, aktibong lumahok ang Pilipinas sa UN peacekeeping missions mula 1963. May J21 mission na ang sinalihan ng humigit kumulang 50,000 Pilipino na nagsilbi sa mga bansa tulad ng Haiti, Syria, Iraq, Kosovo at Lebanon. Ang aking topic ay UN Sustainable Development Goals. Ang UN or kilalang United Nations ay tinatag ng 17 Sustainable Development Goals or kilalang SDGs bilang bahagi ng 2030 Agenda upang matugunan ang mga pangunahing suliranin ng mundo tulad ng kahirapan, gutom, kakulangan sa edukasyon at kalusugan, hindi pagkakapantay-pantay at pagkakasira ng kalikasan. Layunin ng mga SDG ang magkaroon ng pandaigdigang kapayapaan, kaunlaran at makatarungang pamumuhay sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos lahat ng bansa. Ipinapakita rin ng magkakaugnay ang mga problema at solusyon. Kaya kailangan ang sabayang pagtugon para sa pangmatagalang kaunlaran. Summary ng pakikilahok ng Pilipinas sa SDG. John Gabriel G. Dayanghirang po. Ang teksto ay nagbubuod sa pakikilahok ng Pilipinas sa Sustainable Development Goals, SDGs, ng UN. Pakikipagtulungan ng UN. Nakikipagtulungan ang United Nations or UN sa mga bansa, kabilang ang Pilipinas, upang makamit ang 17 SDGs. Philippine Development Plan 2023 to 2028. Binuo ng pamahalaan ang planong ito na nakasandig sa tatlong haligi, bayan or people, kasaganaan at daigdig, prosperity and planet, at kapayapaan or tinatawag na peace. Pwede din peace. Magbabago sa relasyon ng UN mula sa pagtulong ng pinansyal, nakatuon na ang UN sa kolaborasyon at estratehikong pagtutulungan sa pamahalaan ng Pilipinas na pinatutunayan ng Partnership Framework for Sustainable Development to 2019 to 2023. Suporta ng UN. Nakibahagi ang UN sa pagsuporta sa pagbuo ng mga polisya, kaalamang teknikal, programa, koordinasyon, at pagpapakilos ng iba't ibang sektor para sa agendang pangkaunlaran ng Pilipinas.